Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Good evening. Good evening, Ate Jenny Lynn. Good evening po, Pastor.
Good evening, April. And good evening, Lunti. Wala pa yung iba. Tulog si Lunti. Gising ka. No? Okay, Ate Jenilyn, ito po yung manguna sa panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po ngayong gabi sa gawain na ito, Panginoon Diyos. Dahil dito po kami lumalakas, dito po kami tumatatag, Panginoon. Salamat po sa Bible study namin ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan, kalakasan na nagmumula sa iyo. Bless mo nga po si Pastor na laging Father God. nagtuturo sa amin ng salita mo, Panginoon Diyos. Dahil ang salita mo po ang kailangan namin sa aming buhay, sa araw-araw, Panginoon. I-bless mo nga po lahat ng pastor, Panginoon, na silang Yes, naglilingkod Father sa inyo. Ang Loving God Church family, i-bless mo nga rin po lahat at ingatan mo po ang mga workers, Panginoon, ang mga nakikinig sa iyo, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po sila at palakasin, Panginoon, dahil ito po ang susi ng kayamanan namin, ang salita mo, Panginoon Diyos, ang nagbibigay sa amin ng katagumpayan, kapayapaan, kalakasan sa puso namin, Panginoon. Yes, Salamat Jesus. sa Holy Spirit mo na palagi mo pong pinaparana sa amin. Patawarin niyo po kami, Lord, sa mga kasalanan na gagawa namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus at yung gabi na Espiritu Santo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Okay, ang ating scripture reading, pwede ka, April? Scripture reading. Wala sa April. Musta dyan sa Bicol, si Villanueva family? Okay naman po. Di ikaw na lang, Naning. Wala sa April. Ano yun? Anong, Romans chapter 3, verse 9 to 12. okay, sadali lang ah. Romans chapter 3, verse 9 to 12. Romans chapter 3. Okay, ito. 9 to chapter 3 verse 9, 9 to 12. 9 to 12. Ayun. Ano nga tayo? Ano nga tayo mga Hudyo ay nakalalamang sa mga intel? Hindi, sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Purihin pa, Panginoon. God. Okay, tayo dumako sa Bible study. Hallelujah. At marami po tayong ipagpipresya ngayon. Especially dun po sa Alayaw, no? Yung ating protection ng pastor doon. Kasi may mga threatening activities doon sa kinananing at Pastor Romel, no? Wala rin si Pastor Ethel yung mag-asawa sa Kingsway Fellowship. Baka na late lang, no? Okay, narito na rin po si Dayan, no? Welcome. Ang ating tatalakayan sa gabing ito ay total inability or man's total depravity. Yan po yung ating series teaching. Ito narito yung ating share. Ayan.
man's total depravity. Yung binasa po kanina ni Naning, no? Pastora Naning. Okay? Ano ba ito? Ito po yung kalagayan ng tao, second state of man after the fall. Kasi maganda yung kalagayan ng tao nung hindi pa po sila nahuhulog sa kasalanan. Ang ganda ng fellowship between God and man, no? Pero hindi po 'yun ang ating tatalakayin. Dito na po tayo sa after the fall. Sabi rito, again, the word total, ito po yung kabuuan, ano? Total is used to indicate that the whole of man's being has been affected by sin. Yun po ang kahulugan nun, no? The corruption extends to every part of man. His body and soul, sin has affected all, the totality of man's faculties, yung isip, yung will, yung ating damdamin, yung ating mga decision, no? Kaya nga may free will po tayo eh. Pero doon po sa second state of man, hindi po ito umubra na makalapit po tayo sa Diyos. That's why nakita naman natin yung consequence nung nakaraang pinag-aralan natin, no? So, man's total depravity, unang-una, it means spiritual deadness. Okay? Kaya nga, total collapse, no? Total brown out, no? Talagang nangangapa ang tao. Sabi ng Isaiah 59, nangangapa sa gitna ng araw, nangangapa ang tao. Yun po ang kahulugan ng kasalanan, no? Spiritual deadness. Again, spiritual deadness means spiritual alienation from the Holy God. Nahiwalay tayo. Bakit? We no longer had true knowledge of God. Ito po yung nawala after the fall. Nawala yung true knowledge of God. Although naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi tumpak yung ating paniniwala sa Diyos, no? Kasi nawala nga yung true knowledge of God. Nawala din yung holiness and righteousness of God. Tatlong mahalagang nawala yan. Pero ang hindi nawala ay yung paghahanap natin sa Diyos. Okay? It was not only Adam and Eve who were separated from God, but all his descendants. Genesis chapter 2 verse 16 to 17, nandun po yung first command na kapag kinain ninyo ang bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama, walang ibig sabihin, immediately you will die. Okay? Pero after the fall, nakita naman po natin na hindi naman kaagad-agad namatay, pero may namatay po sa kanila spiritually. Yun po yung una. First death na nangyari sa humankind ay nawalay tayo sa spiritual. Pangalawang kamatayan, yun na nga pong impyerno. No? At pangatlong kamatayan, kapag naranasan natin yung mahiwalay sa katawang ito, ang kaluluwa natin ay hahatulan. Okay? Romans 5:12, nandun na po yung pagdaloy ng kasalanan sa buong sanglibutan. No, ang kasalanan ng isang tao ay naging kasalanan ng lahat. Ang kamatayan ng isa ay naging kamatayan ng lahat. Ayan na nga po sa Ephesians 2, chapter 2, verse 1 to 3, lahat daw ng tao ay patay sa harapan ng Diyos. Dahil sa ating pagsalangsang at mga kasalanan. Yan po yung mga verses na yan, pwede niyong basahin. Spiritual deadness. Wala tayong magagawa sa ating sariling kakayahan dahil po sa ating kalagayan. Okay? Pangalawa, yung total depravity, it means our minds are darkened, our hearts corrupted. So,
As the result of all, men are blind and deaf to spiritual truth. Kaya kahit gaano katalino ng tao, hindi niya talaga mauunawaan ang salita ng Diyos. Pwede niyang basahin ang Biblia as a number one o most valuable literature in the world, pero hindi niya maunawaan ang salita ng Diyos dahil sa pinadilim ang kaisipan at ang puso ay corrupted, no? Our minds are darkened by sin. Our hearts are corrupt and evil. Sabi ng Genesis chapter 6 verse 5, lahat ng kaisipan ng tao, lahat ng kaisipan ay naka-incline sa masama, no? Jeremiah 17 verse 9, ang puso ng tao ay mandaraya. Sinong nakakaalam? Sinabi rin ni Jesus sa Mark 7:21 to 23, hindi po masama ang pumapasok sa bibig, kundi ang masama ay ang lumalabas sa bibig at ito'y nanggagaling sa puso. So nandyan yung mga pwede niyong basahin ng mga talata sa Biblia. No? Kasi limitado ang ating oras sa Zoom dahil ito ay free. No? So napakahalaga ito. No? Yung una nating dapat maintindihan, spiritual deadness. Kaya nga, walang sino mang pwedeng kaparaanan na makalapit tayo sa Diyos. No? Bagamat bago dumating ang ating Panginoon ay napakarami ng religion. Pero lahat ng relihiyon na yan ay full short of the glory of God. Pangalawa, pinadilim ang ating mga kaisipan at ang ating puso ay corrupt. Makikita natin ngayon, kahit gaano ka-edukado ang tao, araw-araw, tingnan nyo naman po yung mga away sa kalsada, no? Mga mayayaman yan, no? May mga trabaho yan, may pamilya yan, pero hindi mo maiwasan po yan na masangkot sa ganyan. Kaya nga, tayong mga mananampalataya, gano'n na lamang pong ating paglapit sa Diyos na nawa wag tayong mailagay sa ganyang sitwasyon. Although, may mga Kristiyano rin na mga nalalagay sa sitwasyon katulad po nung Muslim na born again sa ibang bansa na panood ko kanina sa internet, no? Pinag-pray ko nga na nawa Lord, yung mga bumabatong yun. Parang naulit yung panahon ni Stephen sa Bible. So yung kanyang mga karelihiyon ng mga Muslim, nandun dinala siya sa labas at pinagbabato hanggang sa mamatay. So pwede niyong i-search sa Facebook. Nandyan po, nabasa ko kanina. Na nakakalungkot, ano? Na ganyan po ang kalagayan ng tao, no? Lumiligwak ang kasalanan. Ang kasalanan po ay tinatrabaho at nagpo-progress ito, no? Why? Kaya nga sabi ng Romans 6:23, lahat ng tao ay nagkasala, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kabayaran, ibig sabihin ito'y tinatrabaho, wages of sin, ang bunga, no? Ang bayad, no? Kaya nga yun po yung kalagayan ng tao ngayon, no? So mababasa niyo yan even sa Titus chapter 1 verse 15 na sinabi ni Paul na siya ang number one na makasalanan nung makilala niya ang Panginoon. Lahat tayo ay hindi po exception, no? Walang exception sa harapan ng Diyos. Tayo po ay nanggaling sa ganyang kalagayan. Number 3, hindi lang po pinadilim ang ating kaisipan ng kasalanan, kundi ang ating puso ay kinurap, no? Pangatlo, sabi rito, ang man's total depravity ay it means bondage to sin and Satan. Ito nakakalungkot, ano? Bilanggo
ng kasalanan at ni Satanas. Okay? Before sinners are born into God's kingdom through the regeneration power of the Holy Spirit, they are children of the devil and under his control. No, they are slaves to sin. Mapapansin nyo ang sinabi ni Jesus doon sa mga anak ni Abraham na nakikipagtuligsaan sa kanya sa John chapter 8 verse 44. Sabi ni Lord Jesus, sabi ron, katulad kayo ng inyong amang Diablo, no? Sa simula't simula pa, ang ama ninyo ay sinungaling at siya ang original nito, no? Likas na sa kanya ang pagsisinungaling at ang Diablo ay murderer. So yun yung sinabi ni Jesus sa John 8:44. Okay? So yung mga lahi ni Abraham ay tinulugsa din ng Panginoong Hesus ng mga anak ng Diablo. So pwede rin pong sabihin kung yung mga tunay na naniniwala sa iisang Diyos, lalo pa kaya sa mga Gentiles na katulad po natin na tawagin na tayo yung mga anak ng Diablo. So yun po yung history natin pag binasa nyo yung Ephesians chapter 2 verse 12, no? Dati kayo ay walang Diyos, no? Malayo sa Diyos, pero pinaglapit kayo sa pamamagitan ni Kristo. Kaya yan po yung pangatlong kalagayan natin, yung total depravity. Kaya hindi mo na pwedeng ipaglaban na may responsibilidad tayo na tanggapin si Lord Jesus. Ang Panginoong Hesus nga nagsabi na walang sino mang lalapit sa akin maliban na siya ay ilapit sa akin ng Ama. No? Walang sino mang lalapit sa akin. Yung binasa kanina ni Pastora Naning, sabi ron, walang naghahanap sa Diyos. Wala, ni isa. Okay? Ibig sabihin, ganun po katindi ang kalagayan ng tao. Sabihin pa natin mabait yan, sabihin pa natin may religion yan, no? Wala pong problema ron. Kundi ang problema, hindi po siya kilala ng Diyos, no? Dahil sa ito'y kaparaanan ng tao, hindi pwedeng kilalanin ng Diyos. Kaya nga si Jesus mismo nagsabi, kahit sino mang tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon, hindi ko siya kilala. Okay, kaya yun yung mahalaga rito na bakit tayo makikilala ng Panginoon. Okay, spiritual bondage is universal. Okay? Pag binasa niyo yung mga verses na yan, gawin yung devotion, no? Na andyan yung kalagayan ng tao. Kaya nga, tayo, sabi nga sa John chapter 8 verse 34, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin nito. So anumang kasalanan, maliit man o malaki, alipin ka niyan, kapatid, no? Kasi yan ang inuulit-ulit mo. Okay? Sabi naman sa Bible na tayo ay, sabi sa Colossus 1:13, tayo ay ni-rescue mula sa kingdom of the darkness, no? At tayo ay dinala sa liwanag ng Panginoong Hesukristo. Yun, ni-rescue po tayo, no? Kaya naalipin tayo nitong kasamaan, no? Napasok tayo sa sistema na hindi po tayo makalabas. Only our Lord Jesus Christ ang may kapangyarihang mag-release sa atin mula sa pagkaalipin sa Diablo ng kasalanan. Okay? So, yun po yung pangatlo. Bakit tayo po ay total depraved? Hindi naman nangangahulugan na talagang talamak na, kundi sa kabuuan natin nandun yung talagang hirap tayo kahit nga mga born again mayroon pang mga reservation, mayroon pang mga inaalagaan, no? Mayroon pang mga ego, no? Mayroon pang mga style, ano, na mga kailangan ito. So, hindi pa talaga totally surrender sa Diyos. Okay? At yung pang-apat, sabi diyan, it means inability to change. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Ang pagbabago ng isang tao may expiration date yan. Pwedeng pakitang tao na bago na siya pero mayroong motivation yan, mayroong mga gustong
gustong makuha, mga benepisyo, kaya nagbabait-baitan yan. Ano? This means that man is incapable of attaining God's standard of righteousness and holiness, and at the same time, cannot know God intimately and passionately through his intellect and will. Kaya nga, sinabi sa 1 Corinthians 3:19, yun ang una ko encounter sa salita ng Diyos na matagal na rin ako nagbabasa. Nung ako po ay nag-apprentice, no, at umuwi sa amin sa Bicol, yan nga, na-encounter ko nung pinagaling si Ate Ruth ng instant healing. Yan po yung unang pumukaw sa aking isipan, yung 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Nang nakalagay doon, wisdom in this world is foolishness with God. He knows our craftiness. Yung mga nagtatali-talinuhan, no, yung mga nagdudunong-dunungan, akala alam ng Biblia, pero wala pala siyang alam, no? Ang karunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Mababasa niyo yan, no? Sa Job 14, sa Jeremiah 13:23, okay? Naandyan na to. 1 Corinthians 2:14, sabi doon, ang natural mind ay hindi makakaunawa ng spiritual na bagay. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, no? Kaya napakahalaga na maunawaan natin to. Paano tayo lumaya dito? Paano tayo naalis dito? Pinag-usapan natin nung nakaraan na may ginawa ang Diyos sa atin, no? So ang ebanghelyo dito, no, we praise God, we can be delivered from the state of depravity, corruption, and inability through Jesus Christ our Lord. Pag binasa niyo yung Isaiah 53 verse 6, sabi ron, instead of us, he kumbaga inako niya yung ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan ay inako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan mo at kasalanan ko ay nailagay lahat sa Panginoong Hesus at dinala doon sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon ng total healing. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, sa mga latay ni Jesus, tayo'y nagsigaling. Why? Itong man's total depravity, ito talaga, kumbaga sa may sakit na confine, grabe na ito, hindi na ito piling gumaling, no? Pero dahil sa mga latay ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay gumaling. At ang sabi ng Romans 5:8, ipinapaalala ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa. Si Jesus ay namatay dahil sa atin. At ang sabi ng Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Purihin po ang Panginoon. Okay? So bago tayo dumako sa prayer intercession, so tayo po ay magbigay ng reflection, no? Sino itong Samsung na ito? Yung walang pangalan. Ako yan, Pastor. Si Ate Lani. Okay. Kung alam mo, wala yung Zoom ko eh. Then, sino pa? Si nasa bayan na kayo? Si Pastor Ron? Yes po, nasa bahay na po. Reflection. Kasi every week mag-a-assign ako kung sino mag-i-exhort, ha. Baka may reflection kayo sa total depravity ng ating nakaraan, no? Hello po. Rinig po. Yes. Ayun po. Yung Romans chapter 3 verse 10 to 11. Apostle Paul referring din po ito sa Psalms chapter 14 verse 1 to 3 na
nakalagay po doon is no one is righteous. Mhm. So, ibig sabihin po no, no one is innocent. Oo. Dapat lahat tanggapin na we all sinners. Kumbaga dapat matanggap natin sa sarili natin tayo ay makasalanan. And then magpapasakop po tayo sa Panginoong Hesus kung saan siya lang naman po ang way papunta po sa Diyos Ama. Okay. Praise God. Okay. Doon na yung solution, no? Kailan ba yung April Fool's Day? Yung mahirap ba yung araw ng mga loko-loko ba yun? April 1 ba yun? April Fool's Day? Kasi holiday yan ng mga taong hindi naniniwala sa Diyos, no? Kasi sabi sa chapter 14 verse 1 nga, yung sinabi ni Pastor Ron, yung Psalms, yung hindi naniniwala sa Diyos ay mga taong loko-loko, ano? Fool's Day. Kaya yun po yung April 1 ba yun, ano? So kaya yung April 1 yata yan yung tradisyon ng pwede kang mabudol, no? Pwede kang maloko, pwede kang mautangan pero hindi ka nababayaran. No, may mga ganun na mga tradisyon ginagawang tradisyon. Pero yun ang Fool's Day nga, no? Okay, ano pa? Mayroon pa po ba? Pastora Naning, naririnig mo? Opo. Oh, Okay na. okay na. Okay na po. Hindi na ako Okay. makapag-comment. Sige, ipag-pray lang natin lagi yung mga kaibigan mo dyan sa bundok, ha? Opo. Sina Eddie Guyala ba yun? Eddie Guyala. Oh, No? Eddie Guyala. Saka Sabi niya yung sa mga Bible, magkakumit namin na no? medyo nagbabanta. Sina Lito ulit. Yung No? tatlong yan, Ulit, no? sa kamag-anak yan eh. Magkapatid Si sa Jefferson. katsuhin nila. Okay. Pero Apa. may involvement pa rito yung mga pinsan ni Akito, no? Wala kaming lead kasi ano namin, katuwang namin niya, medyo nagkaroon lang sila ng nais na sarili. Siguro nila yan eh. Gusto nila talagang mag-hari Siguro. doon. Siguro kasi Mag-harian si Roque. that's the work of sin, no? Yes. Yung umu-operate sa katawan ng tao. Kaya nga hirap magpaliwanag kung yun ang umiiral. Ay tayong mga ingat lang Kasi diyan. medyo nagsalita sila. Sige. Nagsalita kasi sila kay Romel mismo harapan pagdating sa bundok na kumagwit dito, papatayin ko dito at ibabaon ko sa bundok na to. Sa lupa daw natin. So, Yun kaya medyo bumalik na ako sa yung kanila dalawang magkapatid. Bumalik na ako sa kanila yung kanilang sinasabi, ano? So, Yung pray nyo lang lagi sa yung Ian at yung Jefferson, yung magkapatid yan eh. Oo. Gerson para Gerson, hindi Jefferson, yung Gerson. Okay. Gerson. So sabi sa Bible, si David hindi niya although binibigay sa kanya ng Diyos ang kalaban, no? Kasi sa Old Testament, pisikalan talaga, no, laban. Pero ang mga tao ng Diyos talagang lumalapit pa rin sa Diyos, no? At ang batayan ng kanilang pakikipaglaban ay sa pangalan ng Panginoon. Kaya sabi ni David, I bring all the cases to the court of heaven kasi we have the righteous judge na nakakakita ng tama, no? Kung sa barangay hindi talaga, no, may mga kakutsaba, kaya patuloy tayong manalangin, magtiwala sa Diyos, no? Lalo na kaya kapag tayo ay faithful sa God, kapag partner natin ang Diyos, no? Yung mga kalooban ng Diyos ginagawa natin, walang imposible, no, na tayo ay hindi tulungan ng Panginoon sa ganyan. Amen. Okay? So, no pa, wala na. Tayo darako na sa prayer sa gabing ito. Sabayan niyo ako yung ating mga panalangin, meeting ng Antioch Mission sa Friday, and then yung
pag-pray natin yung gaganaping teachers training sa Loving God Church sa mga teachers ng DBBS, no, sa mga churches na dadalo diyan, no? Pag-pray natin. And then yung mission na trip natin sa Palayao sa April 24 hanggang 27. So we pray for the band na sasakyan po natin. Pag-pray natin si Bay, si Brother Patrick na yung kaibigan niya ay huwag tayo masyadong mahalan sa band. Then yung sponsor po natin, nag-chat sa akin si Pastora Nora, yung kanyang commitment sa ng commitment sa Aitas Tribe. Kasi doon lang siya born again eh. Sa naghahanap siya ng sponsors para sa school supplies. No, ang ating pagpe-pray yung mga ipamimigay po ron. And we also include our church, yung Loving God Church na every quarterly mayroon tayong evangelistic program para sa invitation, and bibigyan din natin ng yung mga those who are deserved na mabigyan ng mga recognition sa Loving God Church ay ibibigay ng ating Panginoon. Okay, kaya nakita ko ngayon yung patuloy na pagtatatag ng Diyos sa bawat mga nasa Loving God Church. Ano po? Kasi mayroon talagang pilar ng bawat churches. Okay? Kaya pag-pray po natin. Then, ano pa? Yung program po natin sa Antioch Mission ay patuloy na gabayan tayo ng ating Panginoon. Kasama po ang Greenland Community Church. Okay? At yung pong aking magiging assistant dyan sa Loving God Church, pag wala po ako, ipag-pray din po natin, na mayroon pong mag-assist katulad po ni Pastor Alive. Kasi Pastor Alive, naroon na po, mayroon na siyang sariling congregation na pinapastoran. Okay? So, ano pa? Bawat isa sa atin dito ay may kanya-kanyang prayer request, no? Diyan kay Ate Jeneline, family, no? Kay April, kailan ang graduation mo? No? Malapit na. Saka po, July po. July? July pa? Hindi ko lang po, hanggang May 31 to po ako yung pasok na. Okay. At least makaka-graduate ka na, no? Kay Lunti, no? Diyan sa inyo, no? Yung health and job, trabaho. Then, ang hindi lang umatin ngayon ay yung sa Kingsway Fellowship. Okay? Sa inyo, kay Pastoron, kay Joy. May trabaho na ba si Joy? Rendering pa po siya hanggang katapusan po eh. Okay. Si Dayan Blando, pag-aaral. No? Then si Ate Lani sa family Gabay ni God. Okay? So tayo pong lahat ay umuko at pray tayo habang nagpipray po ako. Mag-pray din po kayo sa Panginoon. Father God in heaven, salamat sa gabing ito. Tinatas namin sa inyo, Lord, ang patuloy na intervention mo, Panginoon, sa lupain na pinagkukunan ng kabuhayan mag-asawang Pastora Naning at Pastor Romel sa Old Camp. I pray, Lord, na kayo po ang magsugo ng inyong mga ministering angels sa lupain yun, Panginoon. Bantayan ang lugar na yon laban sa mga magnanakaw at mga masasamang loob sa dakong iyon, Panginoon. Especially, tinataas namin sa inyo sina Gerson Lito at sina Ayan ulit Tolentino at maging si Eddie Guyala. Lord, mag-intervene po kayo sa mga taong ito na nananakot, nanawa sila po ang matakot sa kanilang mga sinasabi at ginagawa at makilala kanila, Panginoon, sa ganong kaparaanan. Salamat po o Diyos sa protection
na inilalaan mo kay Pastor Romel sa kanyang pag-akyat sa bundok, Panginoon. Bigyan mo siya ng maayos na mga kasama, bigyan mo siya, Panginoon, ng maaasahan sa lugar na yon na maging tumatao namin, Panginoon, sa bundok. Bless nyo rin po ang LGC, Alayaw, Panginoon, sa nalalapit na anibersaryo, Panginoon, na kayo po ang mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. We acknowledge in front of you, Father God, wala kaming magawa, Panginoon. But lumalapit kami sa inyo, kayo po, Lord, ang magbigay ng pagpapala sa mga pangangailangan namin sa mission trip, O God. Lord, salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa Loving God Church community. Kayo po, Diyos, ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan, maging ng mga church members, ng mga ang katapatan mo po ang mahayag sa kanila, ang bawat isa na naglilingkod sa inyo, Panginoon, anumang paglilingkod na inilalaan sa inyo ay pagpalain niyo po bawat isa, bawat family na dinarako mo po sa Loving God Church, maging ang mga kabataan na tinawag mo, Panginoon, gabayan mo sila na magkaroon sila ng mga strategy para po maabot ang mga kabataan na makasama, Panginoon, sa youth fellowship ng Loving God Church. Salamat po, O Diyos, maging sa buhay ni She at ng kanyang family. Gabayan mo siya sa kanyang pagbubuntis, Panginoon, at ingatan sa araw-araw ng kanyang activities hanggang sa mailuwal ang bata, maluwalhati. Nandun po kagalakan ng pamilyang ito, Panginoon. I pray maging ang nalalapit na event sa Loving God Church, ang teachers training para sa DBBS. Kayo po, Lord, ang tumawag ng mga kaalyado namin na mga teachers para umatin, Panginoon, sa gawain ito. Lord, dalangin ko rin po ang pamilya ni Sister Jenny Lynn na patuloy na gabayan niyo po maging sa kanyang trabaho. Gabayan niyo po, Panginoon, ang pamilyang ito sa araw-araw, Panginoon. Dalangin ko rin po si April sa kanyang pag-aaral, sa mananalapit na pagtatapos. Ihanda mo siya, Panginoon, na magkaroon siya ng trabaho na hindi po maapektuhan ang kanyang paglilingkod sa inyo, Panginoon. I pray para sa mag-asawang Ron at Joy. Dalangin ko po ang pag-iingat mo sa araw-araw ng kanilang pagmumotor. Ina-acknowledge ko po sa inyo na araw-araw nakakakita kami ng mga hindi ka nais-nais na away, patayan sa kalsada, aksidente. Pero Lord, I pray na kayo po ang magbigay protection sa mag-asawang ito sa araw-araw ng kanilang pagmumotor, Panginoon. Maging sa trabaho ni Joy, kayo po ang pagbigay ng mga ayos na trabaho, Panginoon, na makapaglilingkod din siya, Panginoon, sa inyo every Sunday, O God. Salamat po maging kay Dayan sa kanyang pag-aaral. Tulungan mo siya, Panginoon, at ihanda sa natatanging paglilingkod sa dakilang pangalan at maging sa kanyang karir, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, si Sister Lani sa kanyang Panginoong paglilingkod sa inyo kasama ang Antioch Mission na churches sa mga kapirahan. Patuloy, Lord, na pagpalain mo ang kapatid kong ito, maging ang kanyang pamilya, si Brother Ronel, si Pastor Rodney at si Sari, ang kanilang apo na si Nami, Panginoon. Patuloy na pagpalain niyo po ang pamilyang ito na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat ng ginagawa mo, maging, Panginoon, ang pangangailangan ni Pastora Ethel at Pastora Archie sa monthly rental ng kanilang, Panginoong, fellowship na kailangan ng 5,500 monthly, Panginoon. Kayo po ang magbigay sa amin ng mga sponsors para sa pledges dito, Panginoon, sa buwan-buwan habang sila po ay nag-iibang Gilies, Panginoon, sa dakong yun, God. Pagpalain niyo po ang ministry niyo, Panginoon, sa dakong yun, Ama. Salamat po sa lahat ng ginagawa maging, Panginoon, sa buhay ni Lunti. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa batang ito sa kanyang paglaki, Panginoon. Lumaki siya sa biyaya under your grace and strength at mumula sa inyo ang kanyang pagkakilala, Panginoon. I pray na kanyang mga magulang, si Grace at si Ace, Panginoon, ay patuloy na makita nila ang bagay na kagandahan ng paglilingkod sa inyo, especially sa music ministry sa Loving God Church.
at ang kanilang mga desisyon sa buhay, nawa, gabayan niyo po, Panginoon. Ganun yung Panginoon, ang Redeemo family, sina Ate Cora, Kuya Arnel, kayo po Diyos ang mag-ingat at magpala sa kanila sa araw-araw kasama kanilang mga apo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng ginagawa maging sa aming dalawa ni Pastora Weng. Kayo po ang Diyos na siyang kumilos, Panginoon, kalakasang spiritual at physical, at maging ang provision niyo, Panginoon, sa aming tinitirhan, buwan-buwan, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan, sa mga bayarin, Panginoon, sa inyo po namin inaasa. Salamat po sa lahat ng mga ginagawa at gagawin mo pa. Maging si Pastora Shin na hindi namin kasama ngayon, naalala namin sa inyong harapan ang pag-iingat mo sa kanya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng pagpapalang tinanggap na namin at tatanggapin pa, sapagkat lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. April, picture ka uli. Maganda ka mag-picture eh. No? Ayan. Kunan mo kami ng ano. So, tanggalin natin yung mga para picture uli. Okay? Ayan, pakita kayo. Camera. Ayan, si Lunti, nakatulog. Ayan. Sila yan. Tulog nga. No? Okay. April. Sil. Okay na? Sige, salamat. Good night. Praise God. Lagi tayo pinagbibigyan ni Zoom. Hindi tayo sinasaraduhan. Ano? Okay, good night. God bless po. God bless.